Magkasama, magkasangka. Doble paglilingkod ng tamang balita at tamang impormasyon. Dapat talaga nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ. Naka-live din sa DWIZ Regional Integrated News. Panoorin ang live sa Aliw 23 at i-follow na sa social media DWIZ Facebook at YouTube. Tandem nina David at John. David at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Hatid ang mga balita na bagong-bago. Hindi OA. Diretsahang pagbibigay ng kailangang impormasyon sa bayan. Tandem nina David at John. Hatid ng nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. WIZ Monday to Friday, 6 a.m. Muli, narito po ang headline sa inyong nag-iisang tandem ngayong araw ng Miyerkules, February 21, 2024. Tandem! Alegasyong may kinalaman ng Kamara sa sinasabing kudita sa Senado, sinupalpal ng ilang kongresista. Tandem! Presyo ng galunggong o Gigi at iba pang isda, bumaba na. Tandem! Kongreso, binalaan ng NEDA sa pag-aproba sa panukalang 100 peso legislated wage increase. Tandem! Landslide sa halos 2,700 lugar o komunidad sa Davao Region, ibinabala ng OCD. Tandem! Proseso ng pagbabalik sa lumang calendar, sisimulan na ng DepEd. Tandem! Sa balitang pangkalakalan, investment ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA lumobo pa. Tandem! Sa ibayong dagat, San Diego, California, isinailalim na sa state of calamity bunsod ng nagpapatuloy na pagbaha roon. Tandem! Sa showbiz, Dominic Roque pumalag na sa mga pasabog ni Christy Fermin. Tandem! At sa balitang pampalakasan ng tabayanan ng detalye kaugnay ng pagiging handa ni CJ Perez para sa Gilas, Pilipinas. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Tandem! Oras na 6 na minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Muli narito ang detalye ng mga headlines. Itinanggi ng ilang mga mambabatas ang umuusbong na panibagong alegasyon sa Kamara na alingas-ngas sa sinasabing planong kudita sa mataas na kapulungan. Ayon kay One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, nakagugulat at suntok sa buwan anya ang nasabing akusasyon. Anya mismong ilang senador na rin ang nagsabing kongresista lamang sila at kung nagkagayon ay napakalakas naman ng impluwensya ng mga kongresista sa Senado. Ipinagtataka rin ng Party List Solon kung bakit bigla silang nasama sa internal rules sa paghahalal ng pinuno gayong wala naman ang mga kongresista doon para makaboto. Ipinagtataka rin ni Puwersa ng Bayaning Atleta o PBA Party List Representative Mix Nograles kung bakit laging ibinabato sa mga kongresista ang sisi sa mga nangyayari sa Senado gayong ang dalawang kapulungan ay mayroon anyang kanya-kanyang ipinatutupad na mga patakaran. Tandem! Samantala, sumadsad na ang presyo ng ilang isda sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Sa pag-ikot ng DWIZ sa NEPA Q-Mart sa Quezon City, 20 hanggang 30 pesos na ang ibinaba ng presyo ng kada kilo ng galunggong o Gigi. 80 pesos na lamang ang kada kalahating kilo nito mula sa dating 90 hanggang 110 pesos kada kalahating kilo. Matatandang pumalo sa mahigit 230 pesos ang presyo ng kada kilo ng Gigi sa merkado dahil na rin sa 3 buwang closed fishing season sa lalawigan o sa mga lalawigan. Maliban sa galunggong, bumaba na rin sa 210 pesos mula sa dating 230 pesos ang kada kilo ng pampano. 180 pesos naman ang kada kilo ng salmon habang 120 pesos
ang kada kilo ng salay-salay mula sa dating 160 pesos. Dahil dito umaasa naman ang mga fish vendor na magtutuloy-tuloy na ang magandang kita sa kanilang paninda dahil na rin sa pagtatapos ng closed fishing season nitong Pebrero 15. Tandem! With your indulgence, tandem route mga katandem, bigla lang pumasok sa isipan ko, bakit ginawang GG ang tawag sa galunggong? Galunggong. Kasi binilang ko eh. Apat yung G. Apat. Dapat GG. Akala ko sasabihin mo 4G. Parang commercial na yun. May relation ba? Wala. Kasi ang tagal na natin sinasabing GG eh, di ba? GG, nasanay Diba, Day? tayo. Naisip mo ba? Di ba dapat GG? 4G. Galunggong eh. 4G. Nagugutom ako sa sinasabi mo. Mamaya. Pag-uukulan natin ang panahon niyang Sige, pagutuman na yan, tandem drew. Samantala, maaaring makaapekto ang panukalang 100 pesos wage hike sa mga micro, small at medium enterprises o yung mga maliliit na negosyante. Ito naman ang iginiit ng National Economic and Development Authority kaugnay sa nasabing hakbang. Ayon kay NEDA Undersecretary Rosemary Edilion, hindi sasapat ang ipinatupad na tax relief para matulungan ang mga negosyo na magkaroon ng 100 pisong dagdag sahod. Dagdag pa ni Yusek Edilion, hindi rin magiging sapat ang savings mula sa corporate income tax para tulungan ang mga nabanggit na aumento sa sahod o tugunan ang nabanggit na aumento sa sahod. Kaugnay nito, 79% ng mga negosyo sa bansa ang maliit lamang at nasa 63% ng mga empleyado ang nagtatrabaho sa mga ito. Tandem! Samantala, ibinabala ng Office of the Civil Defense o OCD na mahigit 2,000 komunidad o lugar sa Davao Region ang namimiligrong maapektuhan ng landslide. Ito'y sa gitna ng tumataas na panawagan para sa gobyerno na mahigpit na ipatupad ang mga rekomendasyon nagbabalangkas sa geohazard map na ginawa ng Mines and Geosciences Bureau ng DNR. Kasunod na rin ang naganap na landslide sa Maco, Davao de Oro na ikinasawi ng halos 100 katao. Ayon kay OCD Davao Region Director Ednar Dayanghirang, kinakailangan ng agarang tugon mula sa pamahalaan para sa napipintong nagbabadyang panibagong landslide sa mga lugar na ito upang maiwasan ang isa pang sakuna tulad ng malawakang pagguho noong Pebrero 6 sa Barangay Masara sa bayan ng Maco. Samantala, batay sa ulat ng Provincial Government ng Davao de Oro, nakarecover na ng 78 bangkay mula sa landslide area sa Barangay Masara. Tandem! Samantala, unti-unti nang ibinabalik ng mga paaralan ang lumang academic calendar simula school year 2024-2025. Ito'y batay na rin sa inilabas sa kautusan ng Department of Education kung saan ang kasalukuyang academic year ay iniakma upang magtapos sa Mayo at 31. Ayon kay DepEd Undersecretary Michael Powa, ang bakasyon sa mga paaralan ay mula Hunyo 1 hanggang Hulyo 26. Dagdag pa ng DepEd official, ang pagsasaayos ay ginawa habang ang bansa ay dahan-dahang bumalik sa lumang kalendaryo ng paaralan. Inaasahan naman na sa school year 2026-2027 na magsisimula ang klase sa katapusan ng buwan ng Hunyo. Tandem! Okay pa rin yan, posibleng umarangkada na sa susunod na taon ang revised curriculum para sa senior high school. Ito ang inanunsyo ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte, kung saan sinabi nitong maaaring ipatupad na ito sa school year 2025-2026. Samantala, inatasan na ng Joint Committee on Basic Education at Higher Technical Education ang DepEd, TESDA at Commission on Higher Education na magkaroon ng Committee on Basic Education Chairman at Pasig City Lone District Representative Roman Romulo ang kautusan matapos mapag-alamang walang komunikasyon, walang ugnayan ng tatlong ahensya na anyay dapat nangunguna sa maayos na pagpapatupad ng senior high school program. Ayon sa kongresista, tungkulin ng mga nabanggit na educational agencies na tiyakin ang epektibong implementasyon ng K-12 program na una na ring direktiba sa kanila sa ilalim ng 2024
General Appropriations Act o GAA. Sa panig naman ni Committee on Technical Education Chairman at Baguio Representative Mark Go, hangad nito ang pagtutulungan ng tatlong ahensya upang maging matagumpay ang pagtatapos sa mga senior high school students at tugunan ang job mismatch sa Pilipinas. Tandem! Samantala, easterlies patuloy na nakakaapekto sa eastern section ng bansa. Detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Patuloy pa rin nakakaapekto sa eastern section ng bansa ang easterlies o yung tuyo at malamig na hangin na umiihip sa silangang bahagi ng Pilipinas. Batay sa prevailing weather system ng Department of Agriculture DRRM Operations Center, apektado pa rin ang nasabing weather disturbance ang Caraga Region, Southern Leyte at Metro Manila, kasama din ang nalalabing bahagi pa ng bansa. Pinag-iingat ng departamento ang mga nabanggit na lugar dahil sa posibleng pag-ulan at pagkulog, dulot pa rin ng easterlies at localized thunderstorm. Mahigpit ding binabantayan ang mga major river basin at major dam o yung mga water reservoir sa mga nabanggit na lalawigan. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa iba pa na balita, lumobo pa sa 56% ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat payagan ng gobyerno ang pag-iimbestiga ng International Criminal Court o ICC sa madugong war on drugs ng nakaraang administrasyon. Batay ito sa pinakabagong survey ng Social Weather Station o SWS na isinagawa noong Disyembre 10 hanggang 14. Umabot naman sa 19% ang tutol na makipagtulungan ng bansa sa investigasyon ng ICC. Una nang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi sila o nanindigan ang Pangulo na hindi makikipagtulungan ng gobyerno ng Pilipinas sa ICC kaugnay sa investigasyon sa war on drugs dahil pagtapakaan niya ito sa soberanya ng Pilipinas, lalo na't kaya naman maglitis ng mga lokal na korte. Tandem! Binigyan din nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mananatili ang posisyon ng Pilipinas kontra sa investigasyon ng ICC kaugnay sa sinasabing paglabag sa karapatang pantao ng war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag kasunod ng resulta ng Octa Research Survey na lumalabas na 55% ng mga Pilipino ang pabor sa kooperasyon ng pamahalaan sa ICC probe. Ayon kay PBBM, kahit pa mayroong ebidensya ang ICC, wala pa rin silang jurisdiksyon sa Pilipinas. Kaugnay naman sa ulat na labas-masok sa bansa ang mga kinatawan ng ICC, sinabi ni Pangulong Marcos na hanggat walang ginagawang illegal ang mga ito, malaya silang makapapasok sa bansa dahil ang Pilipinas ay isang open country. Tandem! Positibo naman ang isang kongresista sa naging resulta ng Octa Research Survey kung saan lumabas na nais ng 55% ng mga Pilipino na makipag-ugnayan ng gobyerno ng bansa sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa war on drugs ng nakaraang Duterte administration. Ayon kay One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, patunay lamang ito na makatwira ng inihain niyang resolusyon kasama si Manila Representative Benny Abante na makiisa ang pamahalaan sa investigasyon ng ICC. Binigyan din pa ni Gutierrez na layunin ng resolusyon na ipakita sa international community na ginagalang at pinapahalagahan ng Pilipinas ang karapatan ng bawat tao. Kaugnay nito, inaasahan naman ng mambabatas na ire-rekonsidera ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang desisyon sa naturang usapin at pakikinggan ang pulso at resulta ng naturang survey. Tandem! Sa iba pang tampok na balita, inaprubahan na sa plenaryo ng Kamara ang mosyon ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin na bumuo ng Committee of the Whole
ang mga miyembro ng Kamara sa pagtalakay ng Resolution of both Houses number 7 o ang sinusulong na Economic Charter Change o CHACHA. Nabatid na tatayo bilang chairman ng nasabing komite si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at Senior Vice Chairman naman si House Majority Leader Manuel Manix Dalipe, habang sina House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. at House Deputy Speaker David Suarez ang magsisilbing Vice Chairman ng nasabing komite. Tatayo namang floor leader si Mandaluyong Representative Neftali Boyet Gonzales II at assistant floor leaders sina Representatives Janet Garin, Lawrence Defensor at Marlene Premicias Agabas. Magsisimula ang trabaho of the Whole ngayong araw o mamayang 1:00 ng hapon sa plenaryo ng Kamara. Tandem! Iginatuwa naman ni Senador Sani Angara ang paghahain ng ilang kongresista ng Resolution of both Houses number 7 na isinusulong o nagsusulong sa Economic Charter Change o CHACHA. Ayon kay Senador Angara, magandang development o resulta ito dahil pareho na ang direksyon ng Senado at mababang kapulungan sa pag-amyenda sa ilang economic provisions ng 1987 Constitution. Idinagdag pa ng mababatas na hindi nakatutulong ang bangayan sa People's Initiative dahil naapektuhan nito ang usapin sa economic CHACHA. Binigyang din pa ng chairman ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments na sa halip na magbangayan at araw-araw na magpa-press conference sa mga kongresista para batikusin ng Senado, mas mainam na anyang magsagawa sila ng pagdinig ugnay sa pag-amyenda sa ilang probisyon ng saligang batas. Well, that's good. Ako sa akin, positive yung pag-file nila ng RBH. Maganda yun dahil imbis na magbangayan, mag-daily press conference na tinitira lang ang Senado, mas okay na magkahiring na sila dito sa RBHM at talagang pag-usapan dahil sila naman, ang maganda sa mga congressman, they're in their own district, so pwede lang konsultahin yung mga distrito nila. Yan po ang tinig ni Senador Sani Angara. Samantala, tapos na ang konsultasyon sa isinusulong na amyenda sa economic provisions ng konstitusyon. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matagal na rin siyang nakikipag-usap sa liderato ng Senado at Kamara hinggil sa nabanggit na hakbang. Sa katunayan, nagkasundo na anya ang mga mambabatas na ang Senado ang mangunguna sa inisyatibo ng Economic CHACHA. Ayon sa Pangulo, ang importante maisakatuparan ng pag-amyenda sa konstitusyon na tahimik nilang tinatrabaho. Muli ring iginit ni Pangulong Marcos na kailangan ng reforma para maging maluwag ang pamumuhunan dito sa bansa. Tandem! Sa iba pang balita, handa ang Kamara na ipag-utos ang pag-aresto kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy kung muli nitong iisnabin ang pagdinig hinggil sa paglabag sa franchise, sa termino ng franchise ng Sunshine Media Network Incorporated o SMNI. Ayon kay One Rider Party List Representative Ross Gutierrez, makikita na ang sentimiento ng mga miyembro ng House Committee on Legislative Franchises na nang walang tumutol sa pagpapalabas ng sabina laban kay Kibuloy. Idinagdag pa ng mababatas na napakahalaga ang presensya ni Kibuloy dahil sa mga violation nito na nakita na silip ng komite. Si Congressman Gutierrez ang may akda ng House Bill 9710 na layuning bawiin ang prangkisa ng Suarez Media Corporation na nag-ooperate bilang SMNI dahil sa mga paglabag nito. Sa ngayon, iniimbestigahan ng House Committee on Legislative Franchises ang sinasabing paglabag ng SMNI sa termino ng prangkisa nito tulad ng pagpapakalat ng maling impormasyon at hindi agad pagre-report sa Kongreso na nagbago na ang may-ari ng nasabing TV network. Tandem! Mariin namang itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang alegasyong tumatanggap siya ng mga baril mula kay Pastor Apollo Kibuloy. Buwelta ni VP Sara, pagtatangka ito para siraan siya ng mga posibleng taong may ambisyon na maging Pangulo. Miklu,
Ayon kay VP Duterte, nasa kasaysayan ng Pilipinas ang pag-atake sa mga vice presidente dahil sila ang hadlang sa mga nais maging susunod na Pangulo ng bansa. Giit dalawang Pangulo, nakatuon lang ang kanyang atensyon. Tama-tama yung sa picture natin, ha? Sa trabaho, sa halip ng mga issue na hindi totoo o fake news. Tandem! Sa iba pang balita, may panibago ng leader ang kontrobersyal na grupong Socorro Bayanihan Services Incorporated. Ha? Opo, meron na po. Humalili si Johan Lazala bilang officer in charge ng SBSI matapos makulong ang dati nitong leader na si J. Renz Kilario alias Senyor Aguila dahil sa mga reklamo ng pangabuso. Hangarin nila sana na magkaroon na sana ng pagkakaisa sa grupo, lalo't magkakamag-anak din naman ang mga miyembro nito sa sitio Kapihan. Aminado ang bagong OIC ng SBSI na nais nilang makatanggap sana ng tulong mula sa pamahalaan, pero ayon kay Socorro Mayor Risa Taruk Timkang, limitado lang ang maipamamahagi ng lokal na pamahalaan. Ipinalawanag ni Mayor Timkang na ito'y dahil wala pang pinal na desisyon ang Department of Environment and Natural Resources kaugnay sa pananatili ng nabanggit na grupo sa sitio Kapihan. Matatandaan nitong Oktubre, sinuspinde ng DNR ang kontrata ng SBSI sa paninirahan nila sa nabanggit na lugar habang nagsasagawa ang kagawaran ng investigasyon, pero wala pa rin silang resolusyon. Tandem! Samantala, kumpiyansa ang Department of Energy na mayroong sapat na energy supply ang bansa sa rurok, lalim nun ng epekto ng El Nino phenomenon. Ito'y sa gitna na rin ng patuloy na puspusang hakbang ng pamahalaan para sa posibleng maging epekto ng matinding tag-init o init ng panahon na inaasahang magtatagal hanggang sa buwan ng Mayo. Ayon kay Energy Undersecretary Felix William Fuentebella, hindi malaking concern ang power situation sa ating bansa. Talaga? Sabay pa tayo. Sabay pa tayo. Money for us. Anya, batay sa kanilang pagtataya. Ayan. Walang magiging issue sa power supply sa bansa sa susunod na buwan. Anyway, wala namang election next month, no? Next year pa ang election. Next year pa. Alright. Kasabay nito, tiniyak din na opisyal na patuloy ang ginagawang mahigpit na monitoring ng DOE sa timely completion ng major projects, eto na, ng National Grid Corporation of the Philippines, NGICP, NGCP, sa unang quarter ng taong 2024. Alinsunod na rin ito sa naging direktiba mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naturang tanggapan na tiyakin ang supply ng kuryente sa bansa sa kasagsagan ng epekto ng El Nino at summer season, wag lang tuwing may election. Ikaw nagsabi niyan. Tandem! Pagseserbisyo sa bayan. Tandem! Sa oras pong 30 minuto na lamang bago mag alas 8 ng umaga, tayo po'y pinalad na makakausap ang dating Tourism Secretary sa katauhan po ni Madam Mina Gabor. Madam Mina, good morning po. Johnny Bañez, Drew Nasino. Live na po tayo, DWIZ, Aliw Channel 23, ma'am. Good morning po, Good sir. morning, John. Good morning. Apo. Good morning, June. Apo. Maraming salamat po sa pagkakataon, ma'am, dahil alam naman natin, kagaya nga po ng tinatalakay namin kanina ni Tandem Drew, isa po ang turismo sa pinakamatinding na apektuhan ng pandemya. So, minarapat po namin bilang dating kalihim ng tourism na malaman ano na po ba ang mga hakbang at mga posibleng hakbang na pwede pang gawin ng ating kasalukuyang administrasyon para lubusan na pong makaahon at maibalik yung sigla ng turismo dito sa ating bansa, ma'am. Sa ngayon, sa nakikita ko, mukhang busy-busy rin sila ngayon. Iimbita ng mga delegado galing sa ibang bansa sa kanya-kanyang mga ang tagal natin itong mga topics, no? Apo. Kumbaga, meron ngayon silang nangyari na yung summit on diving. There's a World Summit on Diving. So, lahat yung mga international divers niimbita nila. Yung iba naman ay
meron silang ginagawang parang panggising din sa mga tao. They're trying to do Thanksgiving gatherings, no? Para sa mga tao at mabanggit yung mga programa ginagawa nila. So I think meron silang ginagawa na kabisihan din. At tayo naman sa private sector, ganun din, no? Kailangan magtulong-tulong tayo, hindi lang sila, kundi pati tayo. Apo. At ito ngayon nga, na gusto ko ma-discuss sa inyo ngayon, at binigyan na kami ng pagkakataon, ay meron kaming ginagawa. Kasi dati, meron tayong Farm Tourism Conference na nangyayari every year. And nahinto yan during the pandemic, nawala. Alright. Apo. So ngayon, we're coming back again and we're doing the 7th Philippine National Tourism Conference sa Bohol. So this will happen ng buwan na to. Actually, next week, mag-uumpisa na tayo. Kaya natutuwa ako na tumawag kayo. Apo. Ma'am, binabanggit po na ito yung isa sa mga tutok dito, yung tinatawag na farm tourism. Yes, importante yan. Apo. There's the Public Act 10816, no? In fact, that's the only tourism product that has its own Republic Act. And nakakatuwa kasi dun sa Republic Act na yan is requiring every province, no, to have kumbaga at least one farm tourism site na nadidevelop, no? And so lahat ng LGUs are working towards doing that in every area. Okay. Opo, ma'am, curious lang ako doon sa atin kasing farm tourism kasi ang atin hong bansa ay lagi pong naapektuhan po ng calamity, ma'am. May El Nino pa. May El Nino pa pala ngayon taon, may mga bagyo pa. So, hindi ho ba naapektuhan po yung ating farm tourism? Ganito pong mga natural cause, unahin natin ito, El Nino. Ngayon, tag-init na. 4 na hong lalawigan sa Central Luzon ang nakakaranas po ng matindi pong epekto ng tagtuyot, ma'am. But in fact, when we are doing our courses, no, may mga courses kasi on farm tourism pwera sa conference, no. Isa naming importanteng dialogue is ang farm tourism. Kasi nga, pag merong ganyang climate change, ang unang apektado ang mga farms, no? But people don't realize na ang unang pwedeng mag-solve ng problema na yan ay yung mismong farm. Kaya, yun ang namin tinuturo sa kanila kasi marami na ngayong mga bagong pananim. Katulad ng mga sinasabi namin, gamitin natin yung sarili ating mga gulay. Huwag yung mga imported na seeds, no? Kasi sandali lang, wala na talagang sila. Opo. So, sinasuggest namin, ang gamitin natin yung sariling natin, yung ating mga sweet potato, yung ating mga root crops, lahat ng mga pwede natin gamitin na pang-mitigate dun sa climate change, no? And tinuturuan din natin kung paano nila masosolve yung kanilang water problem. So, yun ang mga, sa courses tinitake up ho yan. At saka tinuturuan ng mga farmers how to actually worry about climate change pag yan ay nangyayari. Opo. Ano po ang malaking impact nito, Madam Secretary, nitong farm tourism na to? Ano po ang nakikita niyong malaking impact nito sa atin? Ang nakikita ko dito, malaking bagay, no? Kasi nung araw, aabalahan lang natin ay yung planting and harvesting and post-harvest, no? So, simple lang yung nangyayari sa mga farms. Pero nung ginamit natin yung isang resource na yan sa dalawang industriya, pinagsama natin yung farm at saka yung tourism, ang laking bagay talaga dyan at saka dyan. Kasi, kumbaga, isang resource lang and you're actually using it for 2 major industries. So, ang isang nakatulong dyan ay increase in revenue. In fact, that was the first thing that we found out, no, when we were trying to promote farm tourism. Nakita namin na yung wina-worry natin na less in revenue for farmers, no, ay madaling mabibigyan ng solusyon. At yun nga nakita namin, for those who started to embrace yung farm tourism, nakita namin na talagang umakyat ang revenue ng mga farmers, no?
At saka umakyat din yung mismong yung kanilang take home pay. Kasi nung araw nung nag-umpisa na kami ng farm tourism, nakita namin pawala na pala yung mga farmers, nagpupunta na kung saan trabaho, nagiging karpintero, mason. Hindi na ho sila nagpa-farmer, no? And nakita nila na mas malaki ang halagang nakukuha nila pag ibang trabaho. So the farm tourism today have increased the salaries, no, ng mga farmers, the real farmers talaga na kailangan nila. So there has been an actual revenue income from the exchange, Opo. no. Ma'am, makatutulong din po ba ito para mahikayat yung mga, kasi kayo na rin mismo nagsabi at base na rin po sa past interviews namin sa Tandem, talagang dinidiscourage na po ng mga magulang na magsasaka ang kanilang mga anak na magsaka. Ang sabi nila, mag-aral kayo magbuti, sumikap kayong gumawa ng iba pang diskarte maliban sa pagtatanim dahil walang buhay sa pagsasaka. So, sa pamamagitan po ba ditong mga hakbang nito, may encourage natin ang mga farmers natin na hikayatin din yung kanilang mga susunod na henerasyon na tutukan ang pagsasaka sa bansa, ma'am? Napakaganda ng tanong na yan. In the last, siguro I would say in the last 5 years, grabe ang mga younger people who have actually embraced farm tourism. Nagkaroon talaga ng ibang kulay ang pag-aalaga natin sa farm tourism projects, no? Kasi dahil sa mga kabataan na pumapasok ngayon, marami kaming mga nagtuturo sa courses ng farm tourism ang mga kabataan. Natutuwa kami kasi dati nag-a-attend sila ng mga courses kasama yung mga tatay nila, nanay nila, mga pinsan nila. Now, sila na ngayon na nagtuturo sa mga kabataan kung anong gagawin. And they're now teaching them how to bring in the zest, of life for farm tourism. Unang-una, yung sa marketing lang, no? Ang dami na nilang mga ginagawa. Sa digitalization, ginagamitan na rin ngayon ang farm tourism. Nakakatuwa talaga kasi yung mga tour packages na ginagawa ng kabataan ngayon, ang gaganda. At saka sila na rin nagde-develop ng mga produkto na bago. No? So ang dami mga new products coming in from the farms. And also, in this coming farm tourism sa Bohol sa February 26 to 28, we're having our 4th Lakbay Bukid Award. And for the first time, we are awarding the first youth Lakbay Bukid Awardee. So, pinapakita namin na talagang maraming mga kabataan na nag-embrace ngayon ng farm tourism and they're getting famous for it. Sabi nga ng iba, sexy na raw ngayon ang farm tourism para sa mga kabataan. Sexy, ma'am? Oo, sexy na raw ngayon. Wow, If sexy, you're looking at yan ang kanilang terms, iba na raw Masubukan ngayon nga. farm tourism. Sa mga kagaya naming thunders, pwede pa bang maging sexy? Talaga, oo. Hindi na may edad na kayo. Shalom po. Anyway. But funny how they Opo. term it, no? Yung mga bagong ginagawa. ng So talagang sex dumami. tourism. Dumami naging interesado, ma'am, ha? Correct, yes, correct. Good news yan, ha? Kasi at least, at least po mabubuhay ng gusto yung industriya ng pagsasaka natin. Yeah. At meron Yes. kumbaga, yan tawag doon, nag-evolve. Nag-evolve. Kasama ng At technology. least may bagong The new may bagong innovations symbol. at saka ideas coming from the Opo. young people Opo. are very interesting. Okay. Alright. Sec, si Drew po ulit to, Secretary Mina. How will you address ho, ma'am, yung, kasi po, of course, mahalaga po ito, farm. Yung sa mga rural areas po kasi, kumbaga nauubos na po yung mga lupa, may kino-convert na po, yung mga farms. How will you address po yung land conversion dito po sa issue po ng farm tourism? Sa ngayon, marami ng mga areas na hindi mo pwedeng i-convert into farm tourism, no? Ang isang nakikita namin dito ay mismo na yung mga may-ari ng farms ngayon lang medyo nag-iiba ng isip, no? Medyo iniisip nila kung bibenta ba nila o i-convert ba nila.
Because they're hearing now ano ang nangyayari dun sa may mga farms Tama. na talagang kumikita, no? Opo. And when we look at the Philippines, ang ganda-ganda ng Pilipinas to become the farm tourism capital for tourism. Kasi sa iba't ibang klase ng mga islands natin, iba't ibang klase din ng mga farm tourism na pwede ipakita. Opo. So, maraming bagay, lalo na ngayon, ano? Itong isa sa topics natin is yung aquaculture. And they're now starting to revive and redevelop yung ating seaweed farms na dating ginagawa natin. Remember, a few years ago, no, when I was still in SITEM, yung seaweed farm was one of our biggest export product, no? And we had people coming from Mindanao and Cebu and the Visayas doing that. Medyo nawala yan, no? And now, nakita ng ating Bureau of Fisheries na napakaganda nitong business na ito, no? It can bring in thousands and even billions of dollars kung talagang mariredevelop uli natin. So, yung setting up those farms, ang isa pang nakikita namin ngayon nung they're trying to revive yung ating salt beds, Apo. yung salt farms, no? Salt farms. So, Asinan. oo, nakakatuwa. So, Sa Las Piñas, medyo, marami. oo, if we're looking now, parang kumbaga lahat yung mga dati nagfa-farm, iniisip Kasi na na- ngayon, i-revive natin ito, no? And see how it is. Kasi nabibigyan din ng importansya sa marketing and promotion, no? Apo. Marami na tayong ginagawang tour packages to bring people to the farms. So yung dating ng mga tao, nakakaigaya din sa mga farmers, no? Apo. Na pinupuntahan na sila ngayon. Na-expose na. Not only sila nagkikita nung araw. Ngayon talagang pag may magandang experiensya sa isang farm, talagang mga tao pumupunta. So maski na, kasi dito sa ating farm, it's not a matter of size. Sa farm tourism, it is a matter of experience. So alimbawa, meron kang 50 square, 100 square meter, nagtatanim ka ng mushroom. Gulay, oh, pwede. Oh, mushroom lang. You don't need a lot of size of a land, no? Ang kailangan mo lang dito Diskarte. mapakita Kailangan. how Totoo you're naman, taking care of mushroom. Eh, ang dami na ngayon. Meron na tayong processing ng mushroom for adobo, meron ng chicharon, meron na lahat ng klase. And naiingaya yung mga tao na pumunta just to see how the processes are being done to buy the finished product and even to eat there. So, yung mga tao, naghahanap na ngayon ng iba't ibang lugar where they can experience something new, no? Opo. And I okay. think yung farm tourism is Okay. malaking bagay. Opo. Okay, ma'am. Sige po, Secretary, sa mga susunod po na araw, pagkakataon, hingi po kami sa inyo ng update kaugnay po dyan. Marami pong salamat, Secretary Mina Gabor, sa inyo pong oras. Magandang umaga po. Good luck po sa inyo. Good luck po. Okay, thank you din. At Ingat sana po. makapunta yung mga tao sa February 26. Alright. Salamat po. Alright. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Yan po mga katandem, si dating Tourism Secretary Mina Gabor. Tandem! Balitang pangkalakalan. Tumaas ang naaprubahang investment ng Philippine Economic Zone Authority sa loob ng 2 buwan ngayong taon. Ayon sa PESA, umabot sa 12.96 billion pesos ang mga naaprubahan nilang investment itong nakarang buwan at ngayong Pebrero. Mas mataas ito ng 18.66% kumpara sa naitalang 10.194 billion pesos sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ito'y matapos aprubahan ng PESA Board ang 16 na proyekto ngayong buwan na nagresulta sa 28 bagong programang ipinasa ng kagawaran sa loob ng 2 buwan. Makalilikha ang 16 na aprobadong proyekto ng 9.884 billion pesos na investment, $591.476 million na export at 2,243 direct jobs o mga trabaho. Tandem! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa Ibang Bansa. Isinailalim na sa State of Emergency San Diego, California sa Amerika bunsod ng malawakang pagbaha dulot ng nagpapatuloy na ulan.
Ayon sa mga otoridad, posibleng magkaroon din ng landslide sa nasabing lugar. Sunod nito, binalaan din ang mga residente sa California na iwasan munang lumabas at bumiyahe, lalo sa mga matataas na o kapag mataas ang baha. Naglabas na rin ang mga opisyal ng Santa Barbara County, California, na mga babala sa paglikas para sa mga waterfront neighborhood na maaring magpatuloy hanggang Biyernes. Tandem! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News! Wala pong katotohanan. Ano yun? Ang hirap nung basahin ito. Aha. Pagka ako na demanda nito, bahala kayo, ha. Di, babasahin ko lang po ito, ha. Meron kaagad disclaimer. Wala pong katotohanan ng chikang may relasyon sina Dapitan City Mayor Bullet Talusos at aktor na si Dominic Roque. What? Sa isang panayam kasama ba't naman napasama si Jay Ruiz at Congressman Bong Suntay, iginit ni Mayor Bullet na hindi totoo ang mga aligasyong bumili siya ng condominium unit para kay Dominic dahil tinutukoy siyang sugar daddy ng aktor. Hindi rin ikinatuwa at ikinagalit Ayan na. ni Mayor ng Dapitan City ang mga entertainment insider na nagsimula ng nabanggit na chismis. Nakamarates kayo. Binigyang diin naman ni dating Congressman Bong Suntay na brand ambassador lang si Dominic ng kanyang negosyong gasolina. Yan. Kasunod ng chikang bumili siya ng gasolinahan para rin sa aktor. Oo. Kaugnay nito, nauna nang iginit ni Dominic na inuupahan lamang niya ang condo unit na pagmamaari ng ang alkalde at binigyang diin na matagal na silang magkaibigan nito, ngunit kanyang itinanggi na benefactor niya ang alkalde. Mariinding pinabulaanan ng aktor ang pagkakalink niya kay Congressman Bong at ang pagkakaroon ng gasolinahan mula sa isang ayokong banggitin, baka dito ako madali. Mula sa isang miyembro ng Showbiz Balita. Sa ating pong good news, Galingan mo yung good news mo, para matabunan to. kung talento lang naman ang pag-uusapan, may nanalo na. Ay, nanalo na. Dahil pagdating sa drawing, may nanalo na nga ng mapanalunan daw na kasi ng talento o nang magpaulan daw kasi ng talento sa pagguhit, tila sinalo lahat ng binatang si Emmanuel Dane Ventura. Wow. Ang ginuhit niya kasi ay ang portrait lang naman ng 17 presidente ng Pilipinas. Wow. At ito pa, matindi dito ang 17 guhit niya sa loob lamang ho ito ng 10 oras. Yan ang mas dapat bigyan din natin. Ambi- Ito showbiz. Go, go, go. Bata pa lang kasi hilig na nito ang mag-drawing. Kaya naman ang dating kanyang pinagkakaabalahan ay ngayon pinagkakakitaan na. Very good. Dahil marami na sa kanya ang nagpapaguhit, nagpapagawa na ng mga portraits gaya na lamang ng mga family pictures. Ang kanyang mga maniobra, ang mga obra maestra ay nagkakahalaga ng 8,000 hanggang 10,000 pesos. Congratulations. Very good, very good. Ayos. Ayos. At sumayin na naman ang isa pang edisyon ng iyong nag-iisang tandem. Dito lamang po yan sa DWIZ, nagpapalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Bago ka magpaalam. Eto, tayo po ay nananawagan sa mga mag-anak kung sino man po ang nakakakilala. Mga kaibigan po. Mga kaibigan, pinapaalala lamang Maging po natin, kaklase. lalo po sa mga taga Batangas na ito pong aliho na ito. Siya po ngayon ay nagdiriwang ng kanya pong kaarawan na si Geraldine Doino. Ang ating pong... May kakambal ba siya? meron. Si Geraldine Doino. Sana yung kakambal niya mabait. Yeah. Happy birthday, Jerry. Happy birthday ang atin pong writer dito sa DWIZ. Happy birthday. Magparamdam ka naman. Kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita, Johnny Banyes. Sa ngalan ni David Oro, Drew Nasino.